Yan ang bagong Victoria Cross Station dito malapit sa North Sydney. So ina-extend nila ang Metro Line, yung subway dito. At ito yung bagong exit, isa sa mga bagong exit na pwedeng magamit pag nagbukas siya sa August 4. So tapat niya North Sydney Council, mukha siyang hotel. Pero yung North Sydney Council, di ko alam kung anong makukompare siya dyan eh. Para siyang anak ng City Hall at ng Barangay Hall sa atin. In between noon. Yan, pakita ko lang sa inyo. Ang ganda niya. Ang linis. Tapos dito tayo sa Park Ted Mac Civic Park. Ayan, ang ganda ng araw ngayon. Winter, pero parang spring. So kalagitnaan ng winter ngayon. So dati dyan ako nagla-lunch. Nilalakad ko siya galing office. Maganda rito pag autumn kasi kita mo yung mga dahon na yan, kulay pula. Yan, tingin tayo dito. Gandang park. Isa sa mga paborito park ko to dito sa Sydney. Bukod sa napakaraming park kasi malinis, maganda. Hindi lang siya flat, may mga parang contour yung landscape. Katabi niya ang library. Ito ay isa ring government facility. Hello, magandang araw sa inyo. Kamusta naman kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Subukan natin mag-vlog, kwento-kwento habang may free time tayo sa ating lunch break. Saktong share lang tayo. Nag-iisip ako ng magandang maikikwento ko sa inyo. At naalala ko yung isang vlog ko na yung considerations ko pagpunta rito sa Australia. So galing sa kwento kong yun, gusto kong i-share kung na-meet ko ba yung mga expectations ko. So yung mga sinabi ko doon is yung consideration ko kung ba't gusto ko mag-migrate dito sa Australia dahil may opportunity mag-migrate ng DIY or yung ako lang, di ako mag-agent. No, nabit ko naman yung expectation ko na yon kasi yung application is kontrolado ko naman yung pagkuha ng requirements, kailan ako magpapasa. Hindi ko lang sigurado noon is kung mag-open yung Australia sa occupation ko. Daling salita, namit naman yung expectation ko na yun. No, nakapag-apply ako, DIY lang. So 4 years na kami dito sa Australia. So good yun. Yung pangalawa kong sinabi noon is yung bang dito ba sa Australia ay yung opportunity na doon ka mapasok sa field mo, sa experience mo, is matutuloy mo ba yung work mo dito. So kung makakahanap ka ng trabaho na nasa linya ng experience at trabaho at inaral natin. So yung expectation kong yun, nangyari siya pero hindi siya agad-agad. So hindi siya agad-agad nangyari kasi pagdating namin dito noong February 2020 ay biglang nagka-COVID, nagka-pandemic. Kumbaga halos lahat ng preparation mo, ng steps, option, ABC, kahit hanggang Z, natigil kasi nagka-COVID, nagsara lahat. Wala naman makakapag-predict noon, wala rin makakapaghanda noon. Kaya ang nangyari, nagsubok pa rin ako mag-apply sa mga architectural firms tsaka office, pero dahil nga doon nagka-COVID, sa dami ng pinasahan ko, halos 99% bumalik na freeze hiring, walang opportunity, ikikip lang muna nila yung CV ko. Merong dalawang nag-interview sa akin pero hindi siya nag-materialize kasi nga dahil COVID, nakakatakot noon.
bukod sa sarado lahat, walang masyadong project, kaya challenging sobra yung panahon na yon. Pagka lunch break, talagang nag-exercise ang mga tao rito, walang palya, kakain lang sila 5-10 minutes, tapos pupunta na rito sa park, mag-workout, mag-gym, magbibilad sa araw. Yan ang happenings nila rito. Ganda ng panahon, lipat tayo banda ron. Tuloy natin ang kwento. Dito tayo, umupo tayo sa damo, gayahin natin yung mga local. So yun na, isi-share ko sa inyo na nung pandemic, sarado lahat, ano nga pala magagawa natin, ano gagawin namin. Syempre normal sa ating mga tao yung masistress, mag-aalala, kakabahan ka kasi paano na to, yun yung tanong paano na to. Tinignan na lang namin yung sitwasyon on a positive note. Kumbaga inassess namin day by day kung ano yung mangyayari, kung anong gagawin namin. Siguro kung nakapaghanda kami, ang napaghandaan namin noon is yung budget. So may naitabi kami na kahit papano makakapag-survive kami ng 6 months nung panahon na yon. At kaya lang, para mangyari yun, dapat lumipat kami ng aming Airbnb at humanap ng marerentahan. Nung panahon ng COVID, nag-a-apply pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin, kahit na alam ko walang hiring. Ang nasa isip ko na lang ay hindi ako naghihintay sa wala, na kung sakaling biglang magbukas at mawala ang COVID, mawala yung mga restrictions, kumbaga nakapila na yung mga application ko. So shoutout nga pala kay Paring Ronson, shoutout sa'yo, maraming salamat. So si Paring Ronson, ka-opisina ko sa Singapore dati, nirecommend niya ako sa kanyang opisina na sa Melbourne. Sabi niya naalala ko na hindi guarantee, na may mga inalis, pero sa isip ko opportunity pa rin yun. Kaya sabi ko pasa mo, tapos tignan natin kung may chance. Sa akin naisip ko kahit chance, opportunity yun hindi ko siya naisip na ay baka ganito o kaya ganito nangyayari ngayon. Hindi ko na lang, kahit totoo yung valid yung mga tanong na yon, kung di naman siya magbibigay ng lakas ng loob or positive, anong point para i-entertain? So sa madaling salita, na-interview ako, naalala ko bandang June yun, na sobrang tagal ng interview, siguro halos 3 oras, parang 2 pelikula Tapos sa loob-loob ko, kiniklaim ko lagi na antayin ko na lang, tatanggapin na ako ng mga yan. Kaya lang, after ng interview na yun, tumawag din yung manager. Sabi, template na ikikip muna yung details ko, tatawagan na lang nila uli ako. Pagkatapos nun, wala na akong naging interview kasi talagang lockdown noon dito. So totoo lang, medyo nasa point na ako dun na yung kahit na na work gagawin ko na, magkaroon lang ng local experience. Kahit na kahit yung tapat ng bahay namin may maliit na grocery, may mga yung kargador, kahit yun papasahang, magbo-walk in ako doon. O yung food shop, Greek food shop sa baba namin, kahit tagahiwa ng gulay, goods na ako doon. Pero pagkaraan ng 4 o 5 buwan, may tumawag uli sa akin. Tapos sila yun, tinawagan nila ako. Ang sabi is kung naghahanap pa rin ba ako ng trabaho, kasi yung Sydney office kailangan ng tulong. Naalala siguro nila yung application ko noon na ginagawa ko, mga ganitong project, maaaring makatulong sa office nila. Sa madaling salita, tinanggap ko na yon at sa awa ng Diyos, dito pa rin ako nagtatrabaho sa kumpanyang yun. Ang masasabi ko is
yung expectation ko na mapasok sa field ko is nangyari siya, pero hindi agad dahil sa COVID. So yung pangatlo is yung nasabi ko na kung mapasok agad ako sa field ko is kung makakatipid ako ng oras, meaning yung hindi ako magpapalit ng trabaho, hindi masasayang doon yung oras ko para lang mag-antay bago makapalik sa trabaho ko. Ang masasabi ko is na-exceed niya yung expectation ko, na-exceed sa anong bagay. Hindi ko maipaliwanag pero yung time na ng COVID at wala kaming magawa, kundi naniwala lang kami kay Lord na siya ang magpo-provide. Parang sabi nga niya, yung mga ibon, hindi nila inintindi yung kakainin nila or kung lalamigin sila kasi pinrovide na lahat ni Lord yun. Paano pa tayong na ginawa niya sa kanyang likeness? Paano pa tayo? So habang iniisip ko yung sinabi niya yun, sa akin, ang ibig sabihin nun is huwag mag-alala na kung ano man ang hingi natin sa kanya is nasa atin na yun. Sa panahon na nag-aantay kami, so sa waiting time para magkatrabaho, makasettle, ang lesson doon is hindi siya wasted time kasi inaantay namin siya galing kay Lord. Sa pag-aantay na yon, in-exceed niya yung expectation ko dahil binigyan niya ako ng magandang trabaho. At yung trabahong to, yung oras na nawala dahil sa pag-aantay ng COVID, nabawi siya kasi naging maganda yung posisyon ko at yung compensation, yung finances, lahat ng loss namin noong COVID, nabawi namin agad. Kaya ang masasabi ko is kapag ka si Lord ang nag-deliver ay hindi lang expectations natin ang ibibigay niya, exceeding pa, sobra-sobra pa sa hiningi natin. So ito, babalik na ako sa office, tapos na lunch at mamaya tapos na rin ang araw at uwian na. So sana meron kayo natutunan sa aking shinare ngayong araw na to tungkol sa kwento ng pag-apply ko ng trabaho, kwento namin ng bahagya ng COVID. At maraming salamat sa inyong suporta, malaking bagay yun, appreciate namin. At yung mga comment nyo at yung interaction at engagement sa aming channel, malaking bagay, na-appreciate namin. Maraming salamat sa inyo. Kaya sa susunod ulit, kita ulit tayo. Bye! Grabe naman to parking sign na to, nakakalito. Ang daming sulat.